أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat. At sa araw po ito, inshallah, ay pag-usapan po natin ay patungkol po sa isang mahalagang bagay na ito ang mga payo bago tayo mangutang at tinatawag na bago tayo magpautang. Sa pamumuhay ng isang Muslim ay hindi maiwasan na ikaw ay magpautang o kaya ikaw ay umutang. At bago tayo mangutang at bago tayo magpautang, ay alamin muna natin ang mga ginintuang payo na ito upang ito ay makatulong sa atin, inshallah. Ang pinakauna ay payo natin sa mga kapatid natin sa ating sarili kapag tayo ay magpapautang. Isa po sa mga nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, "Ma min muslimin yaqridu musliman qardan marratain illa kana sadaqatan marra." Rawahu an-Nasa'i. Nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi na sino mang Muslim ang pautangin niya ang kanyang kapatid ng 2 beses ay para siyang nagbigay ng sadaka ng katumbas ng kanyang tinatawag na kalahating ibinigay na utang sa tao na yun. Sa ibang hadith ay sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sino man ang tinatawag na bigyan niya ng palugid ang kanyang kapatid ay para siyang nagbigay ng 2 halaga ng kanyang pinautang. So dito, may nagtanong na isang sahaba na kanyang sinabi na, "O propeta ng Allah, narinig ko na sinabi mo, na isang beses ay sinabi mo na ang gantimpala ng nagbibigay o nagbibigay ng palugid sa isang nangutang ay para kang nabigay ng sadaka." At sa isang narinig din niya na isang beses sinabi mo na parang nagbigay ka ng 2 halaga ng binigay na tinatawag na utang. Parang 2 halaga ang sinabi niya. So dito makikita natin yung hadith, ipaliwanag natin ano. Halimbawa si fulan ay pinautang mo siya ng 1,000. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hanggat hindi pa dumarating yung tinatawag na usapan nyo, 1 buwan, ay ito ay para kang nagbigay ng tinatawag na yung halaga ng binigay mo. So para kang nagbibigay ng sadaka ng 1,000 kada araw hanggang sa makabayad ang kapatid na yon. Ngayon, kung ikaw ay hindi kinayanan ng kapatid na yon sa loob ng 1 buwan na makapagbayad at binigyan mo ng palugid o pagkakataon, binigyan mo siya ng pagkakataon na another 1 month, binigyan mo siya ng 1 buwan ulit. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung unang month ay para kang nabigay ng katulad niya. So, ibig sabihin, para kang nabigay ng 1,000 every day na sadaka. Pero kung binigyan mo siya ulit ng panibagong pagkakataon, ay para kang nagbibigay ng 2,000 sadaka araw-araw. So dito makikita natin na napakalaki pala ng gantimpala ng pagpapautang. Kasi unang-una, ang taong ito ay makakaiwas sa gawain na riba. Kasi kapag wala siyang matakbuhan na kapatid niya na magpapautang sa kanya, ay saan siya pupunta? Ang tinatawag na bagsak niya ay kay Bombay. Kung dyan pa sa mga kapatiran natin dyan sa Maynila. O kaya sa mga lugar-lugar may nagpapautang dyan na tinatawag na 5-6. Kaya doon pupunta. Kaya ang tinatawag na mabuting pagpapautang sa relihiyong Islam ay tinatawag na napaka-halaga. Kasi unang-una, itong taong ito ay nakaiwas sa tinatawag na gawaing riba na isa sa pinakamalaking kasalanan sa Islam dahil sa pagtulong mo sa kanya. At ganun din na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na parang nagbibigay sa ibang riwaya ng kalahati na binigay mo na halaga sa isang araw. Halimbawa, pinautang mo siya ng 1,000 para ka nagbibigay ng 500 every day. Sa ibang riwaya ay para ka nagbibigay ng 1,000 tulad ng binigay mo na sadaka everyday. So kung ito ang nasa puso ng isang tao
ay syempre makukuha mo itong reward na ito. Mamaya babanggitin natin yung tinatawag na paano natin upang makuha natin itong gantimpala na ito, ano yung mga bagay na kailangan natin. Sinabi rin sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yawmal qiyamah. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sino man ang tulungan niya ang kanyang kapatid na mananampalataya sa kanyang mga pangangailangan ng kanyang kapatid, ay tunay na tutulungan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom sa kanyang mga pangangailangan. At tunay na yun, sa panahon na yun ay kailangan natin ang tulong ng Allah. At sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na darating ang tulong sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng higit pa dahil sa iyong pagtulong sa iyong kapwa sa kanyang pangangailangan, ay darating ang tulong sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito makikita natin kung gaano kahalaga at binigyang halaga ng relihiyong Islam ang mabuting pagpapautang. Gantimpala na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala at sadaka, Allahu Akbar. Kung pautangin mo siya ng 1,000, ito ay sa loob ng 1 buwan, ay para tayo nagbibigay sa ibang riwaya ng 500 everyday, sa ibang riwaya ay para tayo nagbibigay ng 1,000 na sadaka. Allahu Akbar. Napakalaking gantimpala. Hindi natin kaya yun. Nagbigay tayo ng tinatawag na utang at meron pa tayong reward. Allahu Akbar. Makukuha pa natin yung pera natin at tayo ay may reward, gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At upang hindi masayang ang reward na ito, ang gantimpala na ito, ay nararapat na kapag tayo ay magbibigay ng tinatawag na utang sa ating kapatid, ay yung ikhlas, taus-puso na ito ay para kay Allah. Itong pagtulong natin ay pagmamahal natin doon sa kapatid. Itong pagtulong natin ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi tayo naghihintay ng kapalit sa tao. Kasi kapag ang ating ginawa na pagsamba na ito, pagpapautang, ay may hinihintay tayo na kapalit, ay napakadelikado ito. Dahil hindi katulad ang tinatawag na ang tao, hindi katulad ng pakikipag-ugnayan mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ito ay ginawa mo para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay tunay na ikaw ay kaniyang gagantimpalaan. Pero ang tao, maaring hindi, tinatawag na maaring hindi ka tinatawag na sumukli sa kaniyang kinuha, halimbawa, o hindi siya naging mabuti sa iyo. Maraming mga tao na binigyan mo ng mga kabutihan, pero hindi naging maganda ang pakikitungo sa iyo. Kaya ang pinakamaganda, at yun ang matitira sa ating mga gawain, ang ating ginawa na para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang halaga kay Allah subhanahu wa ta'ala kung tayo ay gagawa ng kabutihan, tulad ng pagpapautang. Kung gagawa tayo ng kabutihan at ang hangarin natin ay purihin tayo ng tao, ang hangarin natin ay kapalit mula sa mga tao, yan ay walang halaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero gawin natin ito na para kay Allah subhanahu wa ta'ala upang makamtan natin itong gantimpala na nabanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung pinakauna, ikhlas. Gawin natin ito na taus-puso para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagmamahal natin sa ating kapatid. At yan ay tinatawag na kumpletong pananampalataya na nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hindi tunay o hindi magiging kumpleto ang pananampalataya ng isa sa inyo maliban sa mahalin niya sa kanyang kapatid ang kanyang tinatawag na mga bagay na gusto niya sa kanyang sarili. Allahu Akbar. Pangalawa, upang makuha natin itong gantimpala, ay iwasan natin ang klase ng riba. Marami kasi nagpapautang na, halimbawa, pautangin niya ng 10,000 at ibabalik niya 11,000, 12,000, 13,000. Yan ay tinatawag na riba. Na yan ay isa sa pinakamalaking kasalanan sa Islam. Imbis na tulungan mo, hindi mo natulungan. Bakit? Dahil mas nagka-utang pa. Mas nagkaano pa yung dumami yung kanyang utang dahil sa riba na yun. Kaya yan, yung gumagawa ng riba, lahat sila may kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kasama sa klase ng riba, ay kapag mayong tinatawag na isinangla sa atin, ay hindi natin pwedeng pakinabangan. Maliban lamang, ay na isa sa mga nabanggit sa hadith, kung ito ay halimbawa,
hayop, baka, o tinatawag na kabayo, sa kondisyon na siya ay pakakainin niya itong tinatawag na siya yung mamamahala, mangangalaga at magpapakain sa tinatawag na isinangla na ito na hayop. Gagamitin niya, pero siya yung magpapakain at mangangalaga sa bagay na ito. Maliban doon, hindi pwede halimbawa bahay, isinangla ng 100,000. Tapos, kinuha mo yung bahay, pinaupa. So ngayon, babayaran niya yung 100,000, tapos ano yung dagdag doon? Yung pinaupa mo yung bahay na sinangla sa'yo. Kung nakuha mo na upa doon sa loob ng, halimbawa, 100,000 yung tinatawag na pagsangla, yan ay sa loob ng, halimbawa, 5 months. Pinaupa mo yung bahay ng 2,000 every month, so kukuha ka ng 10,000. Subhanallah. So, mayroon kang tinatawag na kumita ka na noon, ibibigay sa iyo yung utang na 100,000 na babayaran, tapos ano itong sobra? Diba? So, ito ay isa sa mga nabanggit ng ating mga ulama na kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Lahat ng utang na mayroon tinatawag na sumobra o yung tinatawag na may nakuha tayong pakinabang doon sa maliban doon sa nakuha natin na pera. Katulad nito, yung 100,000 pinautang mo. Tapos yung isinangla ay inupa mo, pinaupahan mo. Kumita ka dito ng tinatawag na 10,000, umaring 20,000 sa loob ng 5 months. Binigay sa iyo yung 100, so naging ang pera mo 100 at 110,000. So yung 10,000 na yan ay tinatawag na riba. So dapat dating alalahanin ito. Kasi marami mga kapatiran natin ang hindi alam siguro ang bagay na ito. Ito ay napakadelikado. Dahil imbis na tulungan natin ang ating kapatid, ay hindi natin natulungan. Pero ito ay pinapahintulutan na halimbawa, yung bahay na isinangla sa iyo ay pwede mo itong paupahan sa kung ito ay napagkasunduan yun ng may-ari, yung nagsangla, at ang kanyang upa ay babawasin sa utang. Yun. Kasi yun naman talaga ang pagsangla ay ito ay ano lang ito, para mayroon kang panghawakan kung hindi siya makabayad sa utang. Yun lang yun. Hindi pwedeng pangimasukan mo yun o kaya yung tinatawag na pakinabangan mo yun. Pwede mong siya ang makinabang, yung may-ari. At yun ay babawasin sa tinatawag na utang. So dito makikita natin kung gaano binigyang halaga ng Islam ang gantimpala ng tinatawag na pagpapautang at ganun din yung tinatawag na pagtulong sa tinatawag na nangangailangan. Kaya nga siya nangutang kasi nangangailangan siya. So dito ay magtutulungan. Yun ang kagandahan sa relihiyong Islam. At marami sa panahon natin ang nagkautang ng marami dahil sa 5-6. Halimbawa, nag-December, halimbawa sa atin, January, opening sa paaralan, June-July, ganyan. Ganun din sa tinatawag na, yung mga nagtitinda, hindi tayo papasok sa tinatawag na mga paniniwala na sa tinatawag na, halimbawa sa pagtitinda sa buwan ng December. Papasok tayo halimbawa sa opening, tayo ay magtitinda, wala tayong puhunan. So, kukuha tayo ng 5-6. Tapos, hindi tayo kumita. Saan tayo kukuha ng pambayad? Mangutang ulit tayo. Kaya ang nangyari sa tao? Utang. So, subhanallah. Sa Islam, ang turo ng Islam ay yung tutulungan mo ang iyong kapatid. Kaya makikita mo sa Islam, ipinagbawal ang riba. Ipinagbawal ang riba at ito ang isa sa pinakamalaking kasalanan sa relihiyong Islam. At ganoon din na sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag ang nangutang sa iyo ay hindi niya kayang bayaran, ay mainam na bigyan mo siya ng palugid. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Lalo na kung nakikita mo sa kanya na siya naman ay naghahanap buhay. At ang gantimpala, gaya na nabanggit natin kanina, na itong hadith na ito ay tinama ni Sheikh Albani, na mayroong hadith na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sino man ang bigyan niya ng pagkakataon ng kanyang kapatid na nahihirapan sa kanyang tinatawag na utang, binigyan na ng pagkakataon na ma-extend yung pagbayad niya, ay para siyang nagbibigay, ito nabanggit sa hadith na ito, para siyang nagbibigay ng doble. Kung pinautang mo siya ng 1,000, ay para kang nagbibigay ng sadaka ng 2,000 araw-araw hanggat hindi pa niya nababayaran ang kanyang utang. So itong gantimpala na ito,
napakalaking gantimpala ito mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na maaaring ang iba ay nawawalang saysay dahil yung pananalita, yung kumbaga sa ano ay panunumbat, yung pananalita, yan ay minsan naiwasan natin yung nagagawa natin yung mga makakasira sa tinatawag na mga mabubuting gawain. So dito, kung hanggat kaya natin, tulungan natin ang ating kapatid. Una, siya ay hindi makagawa ng riba. So ikaw ang naging dahilan kaya hindi siya nakagawa ng riba na ito pinakamalaking kasalanan sa Islam. Pangalawa, ito yung kumpletong iman. Kumpletong iman dahil ito ay pagmamahal sa iyong kapatid. At ito, pangatlo, ang sinabi ng propeta na ikaw ay tutulungan ng Allah sa araw ng paghukom. Anong kailangan natin sa araw ng paghukom? Ang tulong ng Allah. Dito, nag-promise ang Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam. At ganun din, na para tayong nagbibigay ng sadaqah. Allahu Akbar. Araw-araw ay katumbas ng tinatawag na binibigay natin na tulong. Kung 1,000 ay parang 1,000 tayo araw-araw nagbibigay ng sadaqah. Sa ibang riwaya ay parang 500 every day tayo nagbibigay ng tinatawag na sadaqah. So kung ito ay ikhlas para kay Allah subhanahu wa ta'ala at iwasan natin yung mga masamang pananalita ay tinatawag na ito ay napakalaking bagay sa atin at gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Doon sa mga nangutang, yan ang isa sa ano natin. Doon naman sa, yun ang payo natin sa mga nagpapautang. Ngayon naman, ang payo natin sa gustong kumuha ng utang. Ang pinakauna, kumuha tayo kung ito ay kailangan natin. Wag nating maging, kumbaga sa ano yung hindi natin kailangan ay kumukuha tayo ng pera sa mga tao. Kung kailangan natin kumuha tayo, pero hindi natin kailangan, mas mainam na hindi tayo kumuha. Dahil ito ay tinatawag na maaring makalimutan natin, maaring tinatawag na hindi natin kaya kasi ang buhay natin hindi natin alam. Lalo na pag kumuha ka ng malaking pera, hindi mo kailangan nagastos doon. Tapos bigla na lang may nangyari. So mahirap ito kasi utang ito. Kapag kukuha ka ng pera na ito ay kailangan mo, ay nararapat na bago ka mangutang, ay nasa puso mo, intensyon mo na ito ay babayaran mo. Hindi kukuha ka, tapos wala kang intensyon na bayaran. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man akhada amwalan nas, yuridu adaaha adallahu anhu." Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang kumuha ng kayamanan, kumuha ng pera, umutang ng pera sa mga tao, at ang kanyang hangarin, gusto niya sa kanyang intensyon na ito ay babayaran niya, ay tunay na tutulungan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay padaliin sa kanya na mabayaran niya ang tinatawag na utang na ito. Yan ay promise na mula kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya bago tayo mangutang, nasa intensyonan natin na babayaran natin. Huwag natin paglaruan ang pera ng mga tao. Yan ay pinaghirapan nila. Yan ay tinatawag na bagay na syempre hindi natin gusto sa ating sarili. Kung tayo may mangutang sa atin, hindi sila magbayad, kung ito ay masakit sa atin dahil pinaghirapan natin itong kayamanan, tapos kung tayo ay mangutang, ganun din ang mararamdaman natin. Kaya bago tayo kumuha ng utang, ay nararapat na intensyon natin, ilagay natin sa isipan natin, sa puso natin, na ito ay babayaran natin dahil tunay na tutulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na mabayaran ito kapag ang intensyon natin ay ito ay babayaran natin. At sinabi sa hadith na waman akhadaha yuridu itlafaha atlafahu Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari. Ang hadith na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung kasunod niya ay sino man ang kumuha ng pera, kumuha ng utang, pero ang kanyang nasa isip at puso ay upang ito ay hindi niya babayaran, ay tunay na sisirain ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito makakapagbigay ng kabutihan sa kanya. Pangalawa, kapag hindi natin kayang magbayad sa ating utang, ginawa natin ang ating makakaya, pero nandyan yung mga pagkakataon na hindi natin kaya magbayad, huwag nating puputulin yung koneksyon natin sa ating kapatid. Marami yung ganoon na nangutang tayo, hindi natin kayang bayaran, tapos ibablock natin sa Facebook yung kamag-anak natin, kaibigan natin, na doon tayo kumuha ng utang. Sa oras ng pangangailangan natin, napakaganda ng mga salita natin.
Napakaganda ng usapan natin. Kumusta po? Assalamualaikum. Kumusta yung pamilya nyo? Lahat-lahat na lang. Kumusta kayo? Lahat ng mabubuting salita dahil tayo ay mangungutang. Ngayon, hindi natin kayang magbayad, ibablock natin ang ating kapatid. Bakit ganoon? Upuputulin natin yung connection natin sa ating kapatid. Tapos minsan, ang mas may ganang magalit ay yung may utang. Subhanallahil azim. Sa oras na tayo ay nangangailangan, para tayong tinatawag na maamo sa tinatawag na kukuhanan natin ng utang. Ngayon, dahil sinisingil tayo, subhanallah, para tayong tigre, tayo nagagalit. So ito po ay hindi magandang pakikitungo. Kundi, napakasimple. Pumunta ka sa kanya, kausapin mo na humingi ka ng tawad. Hindi ko, kumbaga sa ano ay ginawa ko ang lahat na magagawa ko pero hindi ko kaya. Kaya bigyan mo ako ng pagkakataon. Napakasimple. Wallahi adim, hindi ka naman pwedeng sutukin ng tao, anong gawin sa'yo ng tao. Bagkus siya ay maaawa sa'yo. Bagkus ang tao ito ay magpapakita ng pagiging totoo mo sa kanya, pagiging totoo mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang dapat na ano natin. Ganun din na dapat malaman na ang utang. Kaya nga sinabi sa hadith na kapag gusto natin, ito intensyon natin na gusto natin bayaran, ginawa natin ang ating makakaya, ay tutulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, ang mga tao na may kakayahan na magbayad ng utang, may kakayahan na magbayad ng utang at hindi nila binayaran ang kanilang utang, subhanallah, napakadelikado. Unang-una, ay sinarado mo ngayon yung pintuan ng kabutihan sa ibang mga tao. Mapapansin natin, may umutang sa akin, hindi ako binayaran. Subhanallah, maraming ganyan. Minsan 100, 1,000, 5,000, ganyan. So kung dahil sa hindi siya nagbayad, ay parang niyang pinutol ang kabutihan. Subhanallah. Bakit? Dahil nagkakaroon tayo ng phobia. Ngayon ikaw, parang ayaw mo nang magbigay ng utang. Nagkaroon ka ng takot na mamaya itong pinaghirapan ko dito, yung sobra subhanallah, halos tinatawag na sa trabaho na ito, minsan may mga trabaho pa na mahihirap na trabaho, pero may nangutang, hindi binayaran. Kaya sa panahon na ito, ikaw ngayon nagkaroon ka ng phobia. Ayaw mong hindi sa gusto mo ng kabutihan. Ikaw ngayon, dahil nakasanayan mo, nagpapautang ka, nakukuha mo, nagpapautang ka. Alhamdulillah, gusto mo ng kabutihan. Kaya lang, mayroong nangutang sa'yo, hindi binayaran. Subhanallah. At siya pa yung nagagalit. Pinutol pa yung connection sa'yo. Ngayon, itong tao na ito, parang pinuputol niya yung kabutihan. Dahil ngayon, nagiging ano tayo na natatakot tayo magbigay. Tulad halimbawa sa atin, yung pagbibigay ng tinatawag na tulong sa mga tao. Minsan, subhanallah, may mga nanghihingi sa mga bahay-bahay. Minsan, bigyan mo kung sa Pilipinas, minsan bigay ka ng 10 piso, 20, 50, 100, alhamdulillah, may kakayahan. Pero subhanallah, makikita mo minsan na may mga tao na hindi niya kailangan pero nanghihingi. Subhanallah. Kaya minsan sila, pinuputol nila yung kabutihan. Meron nga isang brother, may dala-dala silang masjid, dala-dala silang picture ng masjid, hinihingi nila yung masjid. Subhanallah, ang nahingian nila ng masjid na ito ay yung may-ari ng masjid. Hindi nila alam na yung nasa larawan pala ng hinihingian nila ng masjid na yun, ay yun yung larawan mismo ng nagpapatayo ng masjid na yun. Doon sila nakahingi. Pero alhamdulillah, isang taong ito ay binigyan ng Allah ng hikmah at binigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala yung tinatawag na biyaya. Sila ay alhamdulillah isa sa mga mayayaman. At ganun din na maganda yung pakikitungo nila sa mga tao. Pinakain sila, alhamdulillah, at pinabisita pa sila doon sa masjid. Subhanallah al-azim. So may mga tao tayo minsan ay nagkakaroon tayo ng phobia dahil sa nakikita natin na minsan may mga tao na naglalaro. Subhanallah. Hindi nila kailangan pero nanghihingi. So tayo minsan ganun. Parang sa panahon marami nangungutang pero hindi ka na makasingil. Pinutol pa, binlock ka pa, hindi mo na matawagan, pati yung pagkakaibigan nyo naputol na rin. La hawla wala quwwata illa billah. So dito, nagkakaroon ka ng phobia, natatakot ka na magpautang ulit. Kaya parang sinisira niya yung ibang kabutihan. Kaya subhanallah,
kapag usapan. Kung hindi mo kaya, kausapin mo ang iyong kapatid. Napakadelikado ito. Sinabi rin sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi makakahakbang. Ito yung sa hadith ni Tirmidhi, hindi makakahakbang ang isang tao sa araw ng paghukom hanggat sa masagot niya ang mga katanungan ito. Kabilang sa itatanong sa kanya ay, saan mo kinuha ang iyong kayamanan? Min ayna iktasabtahu wa fima anfaqtahu. Saan mo kinuha ang iyong kayamanan at saan mo ito ginastos? Saan mo kinuha ang iyong kayamanan? Inutang sa kapatid at hindi binayaran, la hawla wala quwata illa billah. Paano kaya kung ang ganung, kumbaga sa Facebook nga lang kapag na-mention yung pangalan natin, subhanallah, malaking gulo. Pero hindi maganda sa mga brother, sa mga natin, sister, lahat-lahat tayo na payo natin sa ating sarili. Huwag nating ipahiya ang ating kapatid sa Facebook. Hanggat maaari, makipag-usap tayo. Huwag nating ipahiya yung kapatid natin dahil maaring ang tao, kahit na may intensyon siya na magbayad, maaring hindi na magbayad dahil pinahiya mo siya. Ganun din na mapuputol yung connection nyo. Talaga, hindi na mahirap ibalik yun. Kaya hanggat maaari ay, kasi kahit ganun ang gawin mo, hindi naman magbabayad. Kaya maganda na singilin natin sa tamang pamamaraan. Maningil tayo ng tamang, at kung isipin palagi natin yung reward na makukuha natin. Reward na makukuha natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lish-shahid kulla shay'in illa ad-dain. Rawahu Muslim. Ang isang nakipaglaban sa landas ni Allah ay namatay sa landas ni Allah, siya ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa utang. Subhanallah. Napaka delikado pala itong utang. At ganoon din na nabanggit sa isang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na nafsul mu'min mu'allaqa bidaynihi hatta yuqda anhu. Ang isang tao ay nakakonektado sa kanya, nakakaapekto sa kanya, nakapending yung kanyang mga gawain kapag siya ay may utang maliban na hanggang ito ay mabayaran. Kaya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam isang beses merong tinatawag na isang sahaba na namatay at tinanong ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Alayhi dayn?" Siya ba ay may utang? Sinabi ng mga sahaba na dinaran, 2 dinar. Kaya hindi nagsala ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, umiwas siya. Ang mga sahaba ang magsasala sa kanya. Sinabi ng isa sa mga sahaba na si Qatada na ako ang magbabayad sa kanya o Propeta ng Allah. At pumunta si Propeta at siya ay nagsala doon sa isang sahaba na may utang na dinaran, 2 dinar. Ngunit binayaran ito ni Qatada, kaya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay muli siya ay nagsala sa sahaba na iyon. So dito makikita natin, subhanallah, kung tayo ay nabubuhay, 2 dinar sa panahon ngayon, subhanallah, maraming utang na 100,000, 200,000, 300,000. Makikita mo, mashallah, Starbucks, nakasasakyan ng Montero, naka-Fortuner, o ano ba yung mga sakyan na magaganda. Alos every week nandun siya sa mga malalaking mga malalaking hotel, malaking restaurant, yung mga pasyalan. Pero subhanallah, ilang buwan na, halos taon na yung utang sa iyo hindi binabayaran. Minsan subhanallah, nagkakaroon ng phobia yung tao na magpautang dahil diyan. So dito napakadelikado. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil lang sa dinaran, 2 dinar ay hindi siya magsasala. Di na sinalahan. Ito ay panalangin, subhanallah, sa isang namatay. Kaya ang isang tao ay narapat na mayroon siyang intensyon na babayaran niya ang kanyang utang bago siya mangutang, at ganun din nasikapin niya ang kanyang magagawa para mabayaran ang kanyang utang, at kung hindi man ay kausapin niya ng mabuti ang kanyang kapatid at siya ay magbigay ng tinatawag na paliwanag at humingi ng paumanhin kung hindi na ito mabayaran ng maaga. At ganun din na kung halimbawa ang isang tao ay nagkasakit o siya ay tinatawag na naramdaman niya na malapit na siyang mamatay, ay narapat na siya ay, kung may kayamanan siya, ay sabihan niya ang kanyang mga anak na bayaran nila ang kanyang utang. Kaya sa paghahati-hati ng kayamanan kapag namatay ang isang tao, ang sinabi ng ating mga ulama, ang pinakaunang titingnan bago hatiin ang kayamanan ng isang tao ay ang kanyang utang. Halimbawa, mayroon siyang tinatawag na mga kayamanan.
na natitira, may utang siya. Bago hatiin ang mga kayamanan nito, babawasin, tatanggalin muna ang utang niya. Kung ito ay kayamanan niya, dahil ito ay makakaapekto sa kanyang mga gawain kapag hindi ito nabayaran. Kaya, bago tayo mangutang, dapat nating isipin ang mga bagay na ito. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ang intensyon natin ay babayaran natin ang ating kapatid, ay tutulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag tayo, intensyon natin ay hindi natin babayaran, sisirain ng Allah ang ating kayamanan. Walang biyaya ang ating kayamanan kapag hindi tayo, wala sa intensyon natin ang babayaran natin ang ating kapatid. So dito po, kung may katanungan kayo, ay inulit ko po sa inyo, mas mainam po na kayo ay mag-message sa ating inbox dahil marami po na sa mga comments na hindi ko mabigyan ng kasagutan. Minsan hindi ko nakikita, minsan nakikita ko pero hindi nababagay na sagutin sa comment dahil medyo minsan mahaba. Pwede po kayong humingi ng advice kung may tutulong tayo. Tayo ay nagpapaalahalang, sinabi ng Allah, fadakir ano ba ito yung sa ayan na ito? Ikaw ay magpaalala, Muhammad, dahil tunay ng pagpapaalala ay makakapagbigay ng kabutihan sa mga mananampalataya. Tayo sa ating kapwa Muslim, tayo ay nagtutulungan. Marami tayong pagkukulang, marami kang pagkukulang, marami silang pagkukulang. At minsan, na maaari, itong mga pagpapayo natin ay mabago natin yung ating mga sarili. At magawa natin yung tinatawag na responsibilidad natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, dapat ugaliin natin sa lahat ng gagawin natin na mga bagay-bagay sa ating pamumuhay, sa ating relihiyon, ay ugaliin natin na palaging sumangguni, palaging humingi ng payo mula sa ating mga ulama. Ganun po, ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo at sana po ay biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng patnubay at tayo ay mabilang sa mga tao na sila ay naisabuhay nila ang sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.